To our viewers and listeners, magandang araw po sa ating lahat. Bago po ang lahat, nais ko po magpasalamat sa wala po ninyong sawang pagsubaybay sa aking channel. Salamat po sa pakikinig ninyo sa bawat kwento ng buhay na aking inia-upload. Naway makapagbigay inspirasyon ito sa inyo. Minsan sa buhay natin, kailangan nating gumapang sa hirap. Kailangan nating dumaan sa bawat pagsubok ng buhay upang tayo ay matuto at tayo ay lumaban upang magpatuloy sa buhay. Kagaya na lamang ng kwento na aking ihahatid sa video na ito, kung saan ang kwento ng buhay niya ay talagang makakapulutan niyo po ng magandang aral at inspirasyon sa buhay. Ito po ang kwento ni Grace, kung saan sabay-sabay nating tunghayan dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspirasyon Mo with Ate Jackie. Dear Ate Jackie, bago ang lahat, nais po kitang batiin ng magandang araw. Naway makapagbigay inspirasyon ang aking kwento sa iyong mga manonood. Ako po ay lumaki galing sa isang mahirap na pamilya, Ate Jackie. Sa isang squatter area po kami nakatira. Si Mama ay isang vendor ng klase-klaseng mga paninda, Ate Jackie. At ang aking ama naman ay isang laborer lamang. 6 po kaming magkakapatid. Dahil sa hirap ng buhay, ay hindi kami kayang pag-aralin ng sabay-sabay ng aming mga magulang. Kasi magka-college na ako noong time na yun. So I choose to stop and let my siblings continue their studies. At tumutulong ako sa aking nanay, Ate Jackie. Sobrang hirap talaga dinanas namin. Naranasan naming kumain ng walang ulam. Tuyo lamang, asin at mantika ang aming ulam. Pero tiniis namin ang lahat ng yun. Lahat ng hirap para lang makasurvive. Isang araw, nagkasakit ang haligi ng pamilya namin. 2 years din na hindi makapagtrabaho si tatay. Kaya halos mabaliw ang aking ina kung paano kami mabubuhay at mapapakain. Kaya lumaban kaming lahat na magkakapatid, Ate Jackie, para matugunan ang needs ng aming tatay. At kumapit lang kami kay God. Dumating ang time na may nag-offer sa nanay ko na paaaralin ako ng college. Kapalit nun ay ang magtrabaho ako sa bahay nila at mag-aral sa hapon. Kaya masakit man sa loob ng mama ko, Ate Jackie, ako mismo ang nagpursige. Para kahit papano mabawasan ang gastusin ni mama. Makapag-aral ako sa sarili kong sikap at sakripisyo. Pero hindi pa rin doon natatapos ang paghihirap ko, Ate Jackie. Kasi hindi maganda ang trato sa akin ng pamilya na pinagtatrabahuan ko. Halos wala akong pahinga, kulang sa tulog, at kulang sa pagkain. Pero hindi ako sumuko, Ate Jackie. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho ko upang makapagtapos ako. Pero sa kasawiang palad, 2 years lang talaga ang nakaya kong tiisin. Kaya kahit anong gawin kong pagpakumbaba, sobra-sobra na ang pagtrato nila sa akin, Ate Jackie. Hindi na kaya ng katawan ko kaya umalis ako sa kanila. Nagpaalam ng maayos. Malaki pa rin ang respeto ko sa kanila. Pero nagalit pa rin sila, Ate Jackie. Hindi ko na lang pinansin kahit napakasakit ng mga binitawan nilang salita. I already informed my mother about what happened to me, Ate Jackie. Umalis na ako sa kanila at sobrang worried si Mama. Kasi the reason why nobody will help me sa lugar na yun. Kaya I told my mother na wag na siyang mag-alala sa akin.
Ako na ang bahalang humanap ng matutuluyan. And I was been so blessed that time, Ate Jackie, kasi napakiusapan ko ang aking friend sa college na kung maaari makikitira muna ako sa kanyang boarding house for a few days para makapag-isip ako at ang mama ko ng plano. At sa awa ng Diyos, pumayag naman siya. My mother and I, talking through phone, she told me, how about your desire to continue your study in college? After I heard that one from my mother, I answered her, yes, I will continue my study. At natuwa si mama. Pero ang problema kasi, wala po kami, wala si tatay, hindi pa rin makapagtrabaho. Pero sabi ni mama, sige, susuportahan kita. Para makapagtapos ka, magdubli kayod ako. Para sa mga pangarap mo. Kaya nung narinig ko kay mama yung sobrang happy ako, Ate Jackie. Naiyak ako kahit mahirap kami, sobrang proud ako sa mama ko. Nakiusap na naman ako sa classmate ko na tumira at tumulong sa kanya. Ako ang maglalaba, magluluto at gagawa ng assignment niya para lang malibre ako sa pagkain at bahay. At si mama nagpapadala ng allowance sa akin. Pero kulang na kulang yun, Ate Jackie. Pero hindi ako nagreklamo. In fact, ginawa kong inspirasyon at pinaghuhugutan ko ng lakas ang nangyari sa akin upang makapagtapos ako. Despite of all the hardships and challenges and trials that I experienced, I finished my degree, Bachelor of Science and Business Administrations. Sobrang saya ko, that's why I decided to go to Manila and find a work to support my family, as well as to find a good job. Unfortunately, almost half a year na akong nag-antay para magkaroon ng trabaho. Halos nalibot ko na ang buong Metro Manila. Wala akong mahanap na trabaho, Ate Jackie. At gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano ang karanasan ko sa loob ng kalahating taon. Na wala po akong trabaho. I stayed in my biological sister with her husband and one son. Since we are staying only in one room, studio type, hindi maganda ang naging sitwasyon ko. We have always an argument with my brother-in-law because he always barking with me why I'm still staying with them. Without giving any contribution, sa madaling salita, ako po ay palamunin that time at pabigat sa pamilya nila. Masakit, Ate Jackie. Umiyak ako pero tiniis ko ang lahat ng yun. Kasi I have no choice. Malayo ako sa aking pamilya. Wala akong friend, wala akong kakilala. At sa hirap ng buhay, walang gustong tumanggap sa akin. At ang pinakamasakit, mismo sarili ko pang kapatid, Ate Jackie. Siya ang ate ko na walang magawa dahil mas kinakampihan niya ang asawa niya. One day, galing ako nag-apply, Ate Jackie. Gutom na gutom ako kasi nilakad ko mula Quezon Commonwealth to Parañaque City. Dahil nandoon nakatira ang ate ko, dahan-dahan akong pumasok sa bahay at kumain ako. Sa hindi inaasahang pangyayari, Ate Jackie, nahulog po yung kaldero at natamaan ang paa ng aking bayaw. Kaya bigla po siyang napasigaw ng malakas at nagalit siya sa akin. At yun nga po ang pinaka-worst. Nag-away kami. At pinalayas niya ako
kahit alam niyang wala akong mapupuntahan. Sobrang iyak ko kasi wala akong magawa at wala ring magawa ang ate ko. Pasensya ka na, wala akong magawa dahil mas mahal ko ang aking mga anak at asawa. Kaya sobra akong nadismaya nung mga panahon na yun. Lugmok ako nang narinig ko mula sa ate ko ang mga salitang iyon. Kaya umalis ako nang hindi ko alam kung saan ako pupunta, Ate Jackie. Pero God is good talaga. Kasi habang naglalakad ako ay may nakasulubong akong nangangalkal ng basura, Ate Jackie. Tinatanong niya ako kung saan ako nakatira. Kanina pa daw niya kasi ako naobserbahan na palakad-lakad lamang. Kaya pinatuloy niya ako sa kanilang bahay na di kalayuan sa tinitirhan ng ate ko. Sa isang abandoned house, doon ako nagstay ng 1 linggo na halos daig pa namin ang isang pusa at daga sa sitwasyon doon. Pero buti pa sila masaya sa pamumuhay. Kahit ganon ang sitwasyon, sa tulong ni Nanay Angging, pinalakas niya ang loob ko. At pinaalam ko sa mga magulang ko ang nangyari sa akin. Sobrang galit na galit ang reaksyon nila sa ate ko. Hiniling ni Mama na bumalik na daw ako sa probinsya, Ate Jackie. Pero hindi ako sumuko. Sabi ko kay Mama, maghahanap pa rin ako ng trabaho. Para maipakita ko kay ate at sa asawa niya na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi aasa sa ibang tao. Pinagdarasal ko lahat sa Diyos. Wala akong ibang malapitan ng mga panahon yun, kundi si God lamang, Ate Jackie. Kaya kinabukasan, nag-apply ako at sa tulong ng isang tricycle driver, sabi niya may naghahanap ng trabaho, isang service crew sa isang burger machine. Kaya nag-apply ako at natanggap ako, Ate Jackie. Naghanap ako ng matutuluyan at nung nakasahod na ako, ay bumisita ako sa ate ko at kay Ate Angging. Binigyan ko din si Ate Angging ng kahit konting tulong at silbing pasasalamat ko na rin sa kanila. Kasi mas daig pa nila ang hindi kadugo. Lumipas ang 6 months, Ate Jackie, nagkaroon ako ng customer. Ang sabi niya, may hiring daw sa SM Hypermarket na malapit lang din sa pinagtatrabahuan ko. Naghahanap daw sila ng cashier. Kaya agad-agad akong nag-apply at sa awa ng Diyos, natanggap naman ako, Ate Jackie. Nagtrabaho ako sa loob ng 4 na taon sa SM. Naninirahan ako sa isang apartment mag-isa. At pinaalam ko pa rin ang sitwasyon ko sa ate ko. Masama ang loob ko pero wala akong magawa, Ate Jackie. Kasi kahit anong gawin ko ay kapatid ko pa rin si ate. Kahit bumaliktad man ang mundo, ay wala pa rin akong magawa. At minsan na rin nagka-problema silang mag-asawa. Naghirap sa buhay. Nawala ng trabaho ang aking bayaw. Kaya kahit panggatas ng aking pamangkin ay nahihirapan sila. At doon, humingi ng tulong ang aking ate sa akin, Ate Jackie. At hindi ko naman kayang ayawan ang aking mga pamangkin. Ginawa ko na lang ay pinapasa Diyos ko na lang ang lahat, Ate Jackie. Dahil sa tindi ng pangangailangan, kasi nag-aaral na rin ang mga kapatid ko, Ate Jackie. At ako ang nagsusupport sa pamilya ko. Nag-decide akong umalis sa SM. At nag-apply ako papuntang abroad. Yun natanggap ako at nagkaroon din ako ng employer.
yon sa Singapore. Akala ko ito na ang pagkakataon na maiahon ko sa kahirapan ang pamilya ko at Jackie. Na mapagtapos ko ang aking mga kapatid sa pag-aaral. Pero nagkamali pala ako. Hindi pala doon natapos ang kalbaryo ko at Jackie. I was hired as an admin clerk sa isang kumpanya sa Singapore. But when I arrived at the airport, someone waiting to me and advised me to go with them. They are the one to get my documents. And I was wondering why they bring me into a subdivision, which is a big house. Since my contract written the name of the company and my position, but still I let them. I'm listening their instructions. I seated in the sofa and then suddenly someone coming to me, telling that starting today, you need to do household chores and cleaning everything. I was been so shocked that time. I did not expect para akong tinabunan ng langit sa narinig ko, Ate Jackie. Na yung feeling na gusto mong magreklamo pero wala kang magawa dahil natatakot ako dahil lamang isa akong probinsyana. Hawak na nila ang lahat ng documents ko. Pati mobile phone ko nasa kanila na din. Pero nananalig pa rin ako sa ating Diyos, Ate Jackie. At tinuro nila sa akin kung saan ako matutulog. In the other words, isa pala akong domestic helper. Pero nagpakumbaba lamang ako sa kanila. Hindi muna ako nag-react kasi wala po akong kaalam-alam. Hindi talaga madali ang trabaho at proud din ako na naging DH, pero kinagabihan, kinausap ko ang mom ko. Bakit ganon ang nangyari? Iba naman ang inaplayan ko. At nakasaad sa kontrata ko na ako ay isang admin clerk, hindi DH. Sabi niya sa akin, ganun daw talaga ang proseso sa Pinas. Pero pagdating dito ay pwede nilang baguhin ang kontrata. Kaya napaisip ako kasi wala akong alam talaga, Ate Jackie. Wala akong ibang mahingian ng tulong. Dahil bago pa ako at hindi ko alam ang hakbang na gagawin ko. Kaya tiniis ko ang lahat ng iyon, Ate Jackie. Walang araw na hindi ako umiiyak. Hindi ko man lang makumusta ang aking mga magulang. Kaya ang ginawa ko lahat ng gusto nila sa araw-araw. Kahit lagi akong umiiyak, Ate Jackie. Halos dumating na sa point na naisipan ko nang magpakamatay. Kasi hindi rin nila ako pinapakain ng maayos. At sobrang pagod ako sa trabaho. Wala akong pahinga, Ate Jackie. Almost 6 months kong tiniis ang lahat ng yun. Lagi akong nagdadasal kay God araw at gabi. Hindi ako makatulog. Isang araw, Ate Jackie, may nakilala akong isang babae. Isa pala siyang Pilipina. Kaya kinapalan ko na talaga ang aking pagmumukha. Kaya kahit hindi ko siya kilala, humingi ako ng tulong sa kanya. Sumulat ako sa isang maliit na papel na naglalaman, "Ma'am, isa akong Pilipina. Hindi maganda ang trato sa akin dito ng aking mga amo at naluko ako sa kontrata. Kaya naawa po ang babae sa akin. Hinagis ko sa labas kasi nakalak ang buong bahay. Sabay umiyak ako.
Kinuha din naman ng babae yung papel at inilagay sa kanyang bulsa. Umasa ako na matutulungan niya ako, pero isang linggo na ang lumipas, wala pa ring nangyari, Ate Jackie. Hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa despite for all the sorrow that happened in my life. I still trust God and surrender it all to Him. Kinaumagahan nakita ko yung babae sa harapan ng bahay namin. At bigla akong bumaba, binigyan po niya ako ng cellphone. Sabi niya sa akin, ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Tawagan mo ang mga number na nakasave sa phone na yan. At itago ko daw ito. Sobrang pasasalamat ko sa kanya. Pero kinagabihan, nalaman ng amo ko na may cellphone ako. Kasi gawa ng nakita nila sa CCTV. Kaya doon lumaban na ako, Ate Jackie. Hindi ko ibinigay ang cellphone. Ipinaglaban ko ang karapatan ko. Sabi ko, pauwiin nila ako sa Pilipinas. Kung hindi, magsusumbong ako sa ginagawa nilang pagtrato sa akin, sa illegal na kontrata na ginawa nila. Nakipagtalo ako sa amo kong babae. Nagsisigaw ako na wala silang magawa. Kaya pinaimpake niya ako ng mga gamit at pinasakay nila ako ng sasakyan. Pumunta po kami sa Changi Airport. At doon binigay sa akin ang passport ko at may ticket na rin ako. Pero wala po silang binigay na pera. Pero hindi na ako nagreklamo, Ate Jackie. Ang mahalaga ay makauwi ako sa Pilipinas. Sapat na sa akin yun. Sa wakas ay nakauwi na rin ako sa Pilipinas. At umuwi ako sa Mindanao. Luhaan at sobrang lugmok, Ate Jackie, na para bang wala na akong pag-asa sa buhay. Pero sa kabila ng aking pinagdadaanan, sinalubong ako ng aking pamilya ng puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Sa puntong yun, parang nawalan ako ng lakas na lumaban. Naglaho ang lahat ng mga pangarap ko, Ate Jackie. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi andyan ang pamilya ko. Tinutulungan nila akong bumangon. At nang makarecover na ako sa mapait kong karanasan, na tila hindi ko matupad ang mga pangarap ko para sa aking pamilya. Kaya ayon, binuhos ko ang pag-iyak ko sa lahat ng araw. Gusto ko nang mamatay. Pero nabigyan pa rin ako ng pagkakataon na bumangon, Ate Jackie. Nagsimula ng panibagong buhay. Nag-apply ulit ako bilang isang collector sa isang kumpanya. At natanggap naman ako. Doon ko lahat binuhos ang aking mapait na karanasan, Ate Jackie. Nakatulong sa akin ang trabaho ngayon dahil marami akong nakikilala. Marami akong nakasalamuhan na tila nalilimutan ko ang mapait kong karanasan. I'm always praying to God na sana mabigyan naman ako ng pagkakataon na maging masaya at matupad ko ang mga pangarap ko, Ate Jackie. Maganda naman ang takbo ng buhay ko way back 2014 at lahat ng sweldo ko binuhos ko sa pamilya ko. Kahit wala nang matira sa akin, basta lang makatulong ako sa mga magulang ko at mga kapatid ko. Pinag-aral ko ang aking bunso kong kapatid at gumanda ang takbo ng buhay ko. Kasi I was given a chance to promote as an assistant branch manager last 2015. Only in just 2 months, Ate Jackie. After I was promoted as branch manager at naging regional manager ako, Ate Jackie. Pero bago ko po nakamit ang mga posisyon na yan, talagang I did it with sacrifices.
Hindi ko na inaasahan ang lahat ng ito na mangyayari pa. At higit sa lahat, mapagtapos ko ang aking mga kapatid sa college. Nagsisilbing my greatest achievement, Ate Jackie. At ngayon po, nandito pa rin ako sa kumpanya kung saan dito ko lahat natutunan, Ate Jackie. Na sa buhay ng tao ay hindi tayo basta-basta sumuko. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagtulong sa pamilya ko at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil hindi biro ang makaranas ng hirap sa buhay. Yun nga, Ate Jackie, hanggang dito na lang nagtatapos ang aking kwento. Na sana makapagbigay inspirasyon sa lahat. Kahit anuman ang mapait na nangyari sa buhay natin, do not give up. Have faith in God. Dahil siya lang ang nakakaalam sa lahat. Sana hindi tayo susuko sa kahit anumang masamang mangyari sa buhay natin. Despite gawin natin itong hamon na dapat nating labanan. For now, nagtatrabaho pa rin ako sa kumpanya. And I have been working for almost 6 years in service with my new position, training officer. Ipagpapatuloy ko lang po at ipagpapatuloy lang po natin na harapin at magpursige lamang po tayo sa buhay. Huwag nating kalimutan na hindi natutulog ang Diyos. Ika nga, the quitter never end. When winner never quit. God is good all the time. God bless to all. Nagpapasalamat, Garcia Wafa. Iyon nga po ang kwento ni Grace, mga kaibigan. Siya po ay nakilala ko lamang sa YT World. Kung saan I was blessed with her story. And it's a very inspiring story for everyone na makakarinig nito. Mula simula sa hirap ng buhay, hindi sumuko si Grace. For all the trials that had happened to her, hindi po siya sumuko. In spite sa lahat ng pagsubok, ay lumaban siya. Ipinaglaban niya hanggang sa kaya niya. At ngayon, she is what she is. Naging matagumpay sa buhay. Sana po ay nakapulutan natin ng aral ang kwento ni Grace dito sa kwento ng buhay ko. Inspirasyon mo with Ate Jackie. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga kwento upang kakapulutan ng aral at magsilbing inspirasyon sa ating kapwa, i-search lang po Jackie Leif TV, our FB page, at isend nyo lang doon ang inyong mga kwentong nakaka-inspire. At atin pong babasahin isa-isa. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang suporta. Huwag po kalimutang i-like ang ating page at i-subscribe ang ating channel. At ito ang inyong lingkod, Ate Jackie.